Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallimu ala mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna idraka syahru ramadana ni'matun tastawjibu minna syukrallahi ta'ala wa hadhihi ba'dun niqatil muhimmatil lati tata'allaqu bihadha syahrul mubarak. Ang papuri ay ukol kay Allah, ang Panginoon ng mga nilalang. Dumalangin ako ng pagpapala at dumadalangin ako ng pangangalaga para sa ipinadala bilang awa sa mga nilalang. Ang propeta nating si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din sa mag-anak niya at lahat ng mga kasamahan niya. Tunay na ang maabutan sa buwan ng Ramadan ay biyayang humihiling mula sa atin ng pasasalamat kay Allah. Ang mga ito ay ilan sa mahalagang mga punto na nauugnay sa pinagpalang buwang ito. Ang saum sa literal na kahulugan, una-una ang pakahulugan ng pag-ayuno, saum. Ang saum sa literal na kahulugan ay ang pagpipigil at sa syar'iya ay ang nakasisira sa pag-aayuno nagmula ng pagsapit ng totoong madaling araw hanggang sa paglubog ng araw. Ang pag-aayuno sa Ramadan ay isinatungkulin ayon sa Quran, Sunna at Ijma. Ang pag-aayuno ay may dalawang saligan. Ang pagpipigil sa sarili sa nakasisira sa pag-aayuno magmula sa totoong madaling araw hanggang sa paglubog ng araw, at ang niya, layon, na kailangan namang isagawa sa gabi. At ang niya ay nakalagay sa puso, hindi binibigkas. Ang pag-aayuno ay isinasatungkulin sa Muslim na nasa tamang gulang, baliw, tamang pag-iisip, akil, tamang kalusugan, sahih, at naninirahan sa isang lugar mukim. Kinakailangang bilang kondisyon ang layunin niya sa pag-aayunong isinatungkulin, fard, at gayon din sa bawat pag-aayunong isinasatungkulin gaya ng qada, pag-aayuno para sa araw na hindi nakapag-ayuno, at panakipsala sa pag-aayuno bilang pambayad ng kasalanan sa kasalanan. Batay ito sa hadith ayon kay Hafsah, ang may bahay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sino mang hindi naglayon ng pag-ayuno bago madaling araw ay wala siyang pag-ayuno. Ipinapahintulot na ang paglalayon ay sa alinmang bahagi ng gabi, kahit paman isang saglit bago magmadaling araw. Ang niya ay ang pagpapasya na sa puso, mag-ayuno kinaumagahan. Ang pagbigkas nito ay isang bid'a. Ang bawat nakakaalam na bukas ay Ramadan at siya ay nagnanais mag-ayuno ay nagkaroon na ng niya. May mga taong pinahihintulutang hindi mag-ayuno at kinakailangan sa kanila ang pamalit, ang pagpapakain sa isang maralita para bawat araw na hindi nakapag-ayuno. Hindi makasasapat na halaga ng salapi ang ibigay. Sila ay ang matandang lalaki at ang matandang babae na hindi makakayang mag-ayuno, ang may sakit na hindi na maasahang gumaling pa at ikinahihirap niya ang pag-ayuno, at ang nagpapasuso at ang nagdadalang tao. Sinabi ni Ibn Umar radiyallahu an, ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso ay maaring tumigil sa pag-ayuno at hindi magbabayad ayuno.
Itinala ni Imam Ad-Darul Qutni. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, magpapakain siya kapalit niyon sa bawat araw na hindi nakapag-ayuno ng isang maralita. Itinala ni Imam Al-Baihaqi. Alinsunod dito nagbigay ng fatwa si Ibnu Abbas. Itinala ito ni Imam Al-Baihaqi, ang relihiyon ni Allah ay kaginhawaan. Sinabi na nga ng propeta ni Allah sallallahu alaihi wasallam, tunay na si Allah, pagkataas-taas niya ay nag-alis ng pag-ayuno at kalahati ng salah sa naglalakbay at nag-alis ng pag-ayuno sa nagdadalang tao o nagpapasuso. Itinala ito ni At-Tirmidhi, An-Nasai at Ibnu Majah. Kaya kapag inalis ni Allah ang tungkuling isagawa iyon, walang karapatan ang isa man na obligahin sila na isagawa iyon bilang bayad ayuno malibang may patunay. Sinabi ni Albani, kaawaan siya ni Allah, ipinahihintulot sa bawat nagdadalang tao at sa bawat nagpapasuso na tumigil sa pag-aayuno at na magpakain ng isang maralita para sa bawat araw na hindi nag-ayuno. At walang pambayad ayuno na gagawin siya maliban sa panakipsala na ito. Mayroon pang maaring tumigil sa pag-ayuno at magsagawa ng bayad ayuno. Sila ay ang naglalakbay at ang may sakit. Kung nag-ayuno sila, ipinahihintulot iyon at magagantimpalaan sila para roon. Ang nirerigla at ang dinudurugo matapos manganak. Kung mag-aayuno sila, ipinagbabawal iyon at hindi sila magagantimpalaan. Kapag nirigla ang babae 1 minuto bago lumubog ang araw, kailangang tumigil siya sa pag-aayuno at magsagawa ng bayad ayuno sa ibang araw. Ang bawat tumigil sa pag-aayuno dahil sa isang tanggap na dahilan sa Ramadan, kailangang hindi niya ipakita iyon sa harap ng mga tao, lalo na sa mga bata, upang hindi siya makaligalig sa kanila. Ang naglalakbay, kapag nabigatan siya sa pag-aayuno, ay nagkakasala siya kung mag-aayuno siya. Kung hindi nabibigatan, ipinahintulot sa kanya ang pagtigil sa pag-ayuno, ngunit karapat-dapat ay ang mag-ayuno. Kabilang sa ipinahintulot sa nag-ayuno ay ang maabutan ng madaling araw na junub pa rin dahil ang sabi ni Allah sa Quran, chapter 2 at talata 187, ipinahintulot sa inyo sa gabi ng pag-ayuno ang pakikipagtalik sa mga may bahay ninyo. At dahil sa ang propeta ay naabutan ng madaling araw noon na junub sa Ramadan, muttafaqun alay. Ipinahintulot sa nag-ayuno na magmumug at suminghot at magsiyangan ng tubig, nawang walang pagmamalabis. Ipinahintulot sa kanya na lublubin sa tubig, magpalamig, gumamit ng kohol, gumamit ng inhaler para sa may sakit na hika, magpapatak ng gamot sa mata kahit paman madama niya sa lalamunan ang lasa nito, ang paghalik at ang masagi ang katawan sa katawan ng asawa para sa sinumang makakukontrol ng sarili. At ang magpabango, walang mamasa sa pagtikim ng pagkain hanggat hindi pumapasok sa tiyan. Sa usapin naman ng hijami ay may pagkakaiba ng opinyon at ang pinakamaingat na dapat gawin ay huwag isagawa ito sa panahon ng pag-aayuno. Ang hatol sa tumatalikod sa pag-aayuno sa Ramadan. Nagsabi si Al-Hafidh Al-Dhahabi, kaawaan siya ni Allah, para sa mga Ramadan ng walang tanggap na dahilan ay masahol pa sa nangangalunya at sugapa sa alak. Bagkus mapagdududahan nila siya sa pagiging Muslim niya at mapaghihinalaan nila siya ng ateismo at imoralidad. Nagsabi si Sheikhul Islam, kaawaan siya ni Allah, kapag tumigil siya sa pag-ayuno sa Ramadan dahil sa pagtuturing na ipinahintulot iyon, samantalang siya ay nakakaalam sa pagbabawal niyon na ituring na ipinahintulot iyon,
kinakailangang patayin siya. Kung siya naman ay isang suwail, parurusahan siya sa pagtigil niyon sa Ramadan. Ang mga namatay habang may tungkuling mag-ayuno ay nahati sa iyang bahagi. Dinatnan siya ng Ramadan habang siya ay may sakit na inaasahang maglalaho at saka namatay sa samantalang siya ay hindi na gumagaling. Wala siyang anumang pananagutan dahil siya ay naging gaya ng namatay bago na abutan ng Ramadan. Sinang-ayunan ito ni Imam Abdul Aziz bin Baz, kawaan siya ni Allah, at ng pantas na si Muhammad Al-Uthaymin. Dinatnan siya ng Ramadan habang siya ay may sakit na inaasahang maglalaho at saka matay siya matapos na gumagaling. Ngunit hindi siya nakapagbayad ayuno. Ang taong ito ay nagkulong tungkulin ng malapit na kapamilya niya ay mapakain ng maralita para sa kanya kung luluubin. Dinatnan siya ng Ramadan habang siya ay may sakit na hindi inaasahang maglalaho at saka namatay siya. Magpapakain lamang ng maralita para sa kanya. Ikaapat, mag-aayuno para sa kanya ang malapit na kapamilya niya dahil ayon sa hadith, ayon kay Aisha radhiyallahu anha, ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sino mang namatay habang may kailangang isagawang pag-ayuno, mag-ayuno para sa kanya ang malapit na kapamilya niya. Ibinukod ito ni Imam Ahmad at sa panata lamang. Ang orihinal na patakaran ay hindi nag-ayuno ang isang tao para sa isa pang tao at gayon din sa lahat ng mga pagsamba maliban sa itinanggi, gaya ng itinangi, gaya ng pag-ayuno ng pamamanata at hajj. Tinanong noon si Abdullah bin Umar kung mag-ayuno ba ang isang tao para sa isang tao o magdarasal ba ang isang tao para sa isa pang tao, at nagsasabi siya na hindi mag-ayuno ang isa para sa isa at hindi magdarasal ang isa para sa isa. Mga ningning ng Ramadan, ang payo laban sa pagtigil sa pag-ayuno ng walang tanggap na dahilan sa Ramadan na pagtibay sa Mustadrak ni Al-Hakim ayon sa sinabi ni Al-Bahili radhiyallahu anha, narinig ko ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam nagsasabi, habang ako ay natutulog, walang ano-ano ay may dumating sa akin na dalawang lalaki. Sinunggaban nila ako sa mga bisig ko, dinala nila ako sa isang baku-bakong bundok at sinabi sa akin, umakyat ka. Kaya sinabi ko, ako ay hindi makakaya niyan. Nagsabi sila, kami ay magpapadali niya sa iyo. Kaya umakyat ako hanggang sa noong ako'y nasa gitna ng bundok ay nakarinig ako ng malakas na tubig, malakas na tinig. Nagsabi ako, ano ang mga tinig na ito? Nagsabi sila, ito ay mga ungol ng mga naninirahan sa impyerno. Mga litid na mga impyerno, pagkatapos ay dinala ako at walang ano-ano ay nasa mga taong nakabitin sa mga litid ng mga paa nila. Biyak ang mga panga nila, dinadaluyan ng dugo ang mga panga nila. Nagsabi ako, sino ang mga ito? Nagsabi siya, ang mga ito ay ang mga tumitigil sa pag-ayuno bago natatapos ang pag-ayuno nila. Ito ang parusa sa kanila sa barjah nila bago ang araw ng pagkabuhay. Ang payo laban sa pagkukulang sa Ramadan, ito ay kabilang sa magagamit na patunay sa hadith mula kay Al-Hakim sa Mustadrak. Ayon sa sinabi ni Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu an, nagsabi ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, pumunta kayo sa minbar, kaya pumunta kami. Noong nakaakyat na siya sa isang baitang, ay nagsabi siya amin. Noong nakaakyat na siya sa ikalawang baitang, ay nagsabi siya amin. Noong nakaakyat na siya sa ikatlong baitang, ang nagsabi siya amin. Noong nakababa na siya, ay nagsabi kami, usugo ni Allah, talaga ngang nakarinig kami mula sa iyo ngayong araw ng isang bagay na hindi namin dati naririnig.
Nagsabi siya, tunay na si Jibril alayhi salam ay naglahad sa akin na layo ang sino mang umabot sa Ramadan at hindi pinatawad. Sinabi ko, amin. Noong pumanik ako sa ikalawang baitang, ay nagsabi siya na layo ang sino mang nabanggit ka sa kanya ngunit hindi dumadalangin para sa iyo. Kayo sinabi ko, amin. Noong nakapanik na ako sa ikatong baitang ay nagsabi siya na layo ang sinumang umabot ang mga magulang niya sa katandaan sa piling niya o ang isa sa kanila, ngunit hindi nila siya naipasok sa paraiso. Sinabi ko, amin. Iyan ay dahil lamang sa dami ng pinatatawad ni Allah para sa mga lingkod niya sa buwang iyon. Kaya ang sinumang magdasal sa gabi ng Ramadan o nag-ayuno o nagdasal sa Laylatul Qadr, dala ng pananampalataya at pag-asang gagantimpalaan, siya ay pinatawad na. Ang sinumang nagkulang at hindi inaharap ang mga tungkulin sa Panginoon niya sa panahong iyon, siya ay nadayang talunan. Ang tulad ng panalangin ito ay hindi tinatanggihan sapagkat ito ay mamutawi mula sa dalawang tapat. Sumakan nila ang pagpapala at pangangalaga. Ang panahon ito ay ang oras ng sala sa Jum'ah na pinagpala. Ang lugar nito ay ang marangal na rawdah. Kaya papaanong tatanggihan ang panalangin ito ang kalagayan niyon. Ang kahatulan ng inabutang ng Ramadan habang ay natira pa sa kanya ang mga araw ng pag-ayuno mula sa naunang Ramadan. Tungkulin niyang magbalik loob kay Allah, kalwalhatian sa kanya at pagkataas-taas niya, at magpakain ng isang maralita para sa bawat araw na hindi nakapag-ayuno, kaalinsabay sa pagsasagawa ng bayad ayuno. Ang pagkaing ito ay katumbas ng kalahating sa ayon sa sukat ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ng siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa karaniwang pagkain ng tinitirahang bayan, gaya ng datilis o trigo o bigay o ano paman, o bigas o ano paman. Ang katumbas nito ay 1 kilo at kalahati humigit kumulang. Wala na siyang pambayad dala maliban pa roon. Ito ang pahayag ng karamihan sa mga pantas. Samantala kung siya ay may tanggap na dahilan dahil sa karamdaman o paglalakbay, o ang isang babae ay may tanggap na dahilan dahil sa pagdadalang tao o pagpapasuso na nagpapahirap sa kanya sa pag-ayuno, kaalinsabay niyon wala silang tungkulin maliban sa pagbabayad ayuno. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض. نحن بكم.